Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Mga kapatid, pagsisihan po muna natin at aminin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at ang lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalisita. Pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkos ay inuwi namin sa Hilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon
ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagamat ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutugod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa akin ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo? Ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi. Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong na ang bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit.
Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang alak o sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupon lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lunes po ngayon, sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Sa patuloy po nating pagsubaybay sa ating sarili matapos ang traslasyon, kumusta na nga ba? Hindi naman yata problema ang willingness nating magbago. Ano ho? Mukhang doon yata tayo nagkukulang sa kakayanan nating magbago. At ito po siguro ang nakikita ng mga haters. Hindi natin sila sinisisi. Bagkus ay pinasasalamatan natin sila. Meron kasi ako na, ang konteksto po nito, may nabasa akong comment sa Facebook. May picture doon ng isang nakayakap sa paanan ng krus. Nakapikit. At may comment na, pagkatapos niyan, balik ulit sa dating bisyo. Pagkatapos niyan, balik uli sa dating gawi o ugali. Hindi maalis sa isip ko yung comment na yun. Pero samantalang pinapakiramdaman kong aking sarili doon sa nabasa kong yun, sa bandang huli ang nanaig mga kapatid ay yung tinatawag na gratefulness. Salamat sa Kanya. Dahil ang pinakamasakit po kasing katotohanan tungkol sa atin ay hindi natin malalaman mula sa ating mga friends o supporters. Doon mo yan malalaman sa iyong mga haters, sa mga kaaway mo, sa mga pariseyo sa ating kalagitnaan. Mga followers din yan. Kaya nga nakakapang-bash dahil nakasubaybay din sila sa bawat upload natin. Tandaan po nating si Apostol Pablo ay dating pariseyo. Magiting na tagapag-usig ng mga Kristiyano noon. Pero kinaawaan din ng Diyos at pinagbago noong papunta sana siya sa Damascus. At halos lahat ng ating mga ikalawang pagbasa, galing sa mga sinulat niya, kung gaano siya kagiting mangusig ng mga Kristiyano noon, dumoble pa ang kanyang giting na itaguyod ang kaharian ng Diyos sa mga sulok-sulok, sa mga periphery, sa mga hentil, kaya nakarating sa atin ang mabuting balita. So, gaya po ng nabanggit natin kanina, na ipinamumukha sa atin ng mapanuri nating kapwa-tao, mukhang hindi sa kagustuhang magbago. Tayo nagkukulang, kundi sa kakayanan. Ano ho? Kaya ito po ang himayin natin sandali. Ang kakayanan nating magbago. 4 na puntos po ang ating gagayatin. Una, sumusubok naman tayo. Kada palit ng taon ay dinedeklara natin ito sa ating mga resolutions. Nakahaharapin na natin o kakaharapin na natin
nang matapang ang ating sarili, pati na yung masasama nating gawi at ugali. Pero nabibigo tayo, pumapalpak, nadi-discourage. Kaya hindi na lang natin idinideklara ang ating mga resolutions. Nagpapaputok na lang tayo ng mga tambutso ng ating mga motor kapag bagong taon. Kaya, nabubuhay na rin lamang tayo kasama ng ating hindi maipahayag na kawalang pag-asa. Hindi man natin aminin yung pag-give up natin sa pagdedeklara ng ating mga resolutions ay pamumuhay na rin natin kasama ng kawalang pag-asa natin. Naniniwala tuloy tayo na hindi na nga tayo makakapagbago. Ikalawa, ang atin ba talagang pumapalyang moral compass? Ang dahilan o ang karuwagan natin na suungin ang kawalang kasiguraduhang kasunod ng ating pagbabago? Ulitin ko lang po yun, ano? Ang ikalawa po na punto na nais kong iparating sa inyo ay ang tanong na, ang atin po ba talagang pumapalyang moral compass o ang karuwagan nating suungin ang kawalang kasiguraduhang kasunod ng ating pagbabago? Yung pong moral compass na sinasabi ko, ito po yung ating sense of right and wrong. Kung minsan kasi sa ating awa sa sarili, na alam natin na ang ating ginagawa ay mali, sa paulit-ulit nating pagkukumbinsi sa ating sarili, na hindi lamang naman akong gumagawa nito, pati ang iba. So ano ang mali? Parang nagiging tama. Nadidistort ang ating proseso ng pag-iisip, nababaluktot, napipilipit ang katwiran, naliligaw, nalilito ang ating moral compass. At yun po namang pangalawang binanggit natin, yung kawalang kasiguraduhan kasunod ng ating pagbabago. Pag nagbago kasi tayo, kakaharapin natin ang isang unexplored territory. Hindi pamilyar sa atin. Kaya totoong-totoo sa atin ang tukso ng pagdaos-dos sa dating mga kinasanayan. Ganun pa man, sabi natin kahapon, ganun talaga. Ganun po talaga ang traslasyon ng buhay. 2 steps forward, 1 step backward. Pasasaan ba't makakarating din sa patutunguhan? Ang importante ay nakahakbang na tayong pabalik sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ikatlo po, hindi naman talaga tayo magiging at home kaagad sa bago nating kalagayan. Kung napansin mong bumait ka na, mamimiss mo rin yung sarili mong salbahe. Kasi hindi ka doon ka sanay sa pagiging salbahe. Gaya po ng wine o ng alak sa bagong wineskin o sa mas lapat at pamilyar na halimbawa, gaya po ng isda sa aquarium na pinalitan ng tubig. Biglaan po kasi at hindi dahan-dahan. Kaya, take your time. Take your time. Take your beautiful, precious time. Sorry. If you still have time, kung may oras pa tayo. Ang iba sa atin nauupos na ang oras. Ang iba marami pang oras. Pero kung may oras ka pa, huwag mong biglain, dahan-dahanin ang pagbabago.
Pero sa mga nauubusan na ng oras, unti-unti nating marirealize na may dulo nga pala ang panahon. Otherwise, kung pipilitin natin, biglaan, masisira natin ang wineskin at matatapon lamang ang wine. Mababasag ang aquarium at mamamatay ang isda. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Pag naaantig pa po tayo ng mga ordinaryo at pang-araw-araw na mga pangyayari sa ating buhay, mababago po tayo ng dahan-dahan. Pag paglabas mo mamaya sa misa ay parang balisa ka. Para kang may dapat na panagutang hamon. Mabuti. Dahil tumatalab pa sa iyo ang mga ordinaryong mensahe at pang-araw-araw na paanyaya ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ang nangangailangan po kasi ng biglaan ay ang mga hopelessly stagnant. Ang nangangailangan ng biglaang pagbabago ay ang mga hopelessly stagnant. Yun pong mga stuck, yung mga stunted, yung mga regressed, o sabihin na natin sa kolokyal na Tagalog na tumatanda ng paurong o walang pinakatandaan. At ang ikaapat, minamahal kong mga kapatid, ay ang tuluyang pagtalikod sa mga binago. Kung hindi, ay hahabol-habulin po tayo ng mga ito. Lalo na sa ating midlife. Pagkasing edad ko na kayo, 46, hahabol-habulin ka ng mga hindi mo binago nung kaya mo pang baguhin, o yung mga itinago mo sa bulsa, o yung mga ikinlip mo lang, itinago sa ilalim ng unan, yung mga hindi mo hinarap, hahabulin ka, lalo na ngayon na nasa midlife ka, lalo na kung nasa pre-departure area na po tayo ng ating buhay. Hahabol po ang mga ito para alipinin tayong muli. Alipinin tayong muli hanggang maging second nature na natin ang mga ito. Sa pagtalikod po natin sa ating mga binago, laksan lang po natin ang ating loob na yakapin ang mga kapalit nito, ang mga bagong paraan ng pamumuhay na pag na-develop po natin ay nagiging virtues. Sila ring gagapi sa mga humahabol-habol sa ating mga bisyo. Mararanasan po natin ang ganap na pagbabago kung may tapang tayong ilagay ang ating tiwala sa malalimang pakikisangkot ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan, ang ating sarili at ang sandaigdigan. Sa bawat paglapit sa Ama ang atin pong itutugon, Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos, at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami.
sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas, at paghuhukom sa lipunan. Naway, lagi nilang ilagay ang pangkahalatang kabutihan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo, sapagkat higit na mahalaga ito sa alingmang sinaunang relihiyosong kaugalian. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging mga daan ng mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng ating mga kahilingan. Yung mga nagtutulak sa atin para manikluhod at magmakaawa sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan niyo po ang aming mga panalangin at turuan mo kaming masanay sa pamumuhay sa aming bagong kalagayan bilang mga miyembro ng sambayanang pinalaya sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesukristong aming Panginoon. Amen. Magsiupon lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayong lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat naming ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat po ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makiba kang di inaalintana, mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawahan, na di naghihintay kung di ang aking mabatid, na ang loob mo siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa
Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu Santo ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami ay pagbuklurin ay magkaisa rin sa pananalig sa iyo sa pamamagitan din naman ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basabasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo po kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati 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 ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilul